tayo po ay tinatakan ng Diyos. Amen? We are sealed by God. Amen? Tayo po ay siniluhan ng Espiritu ng Panginoon. At tayo po ngayon, at sinasabi po sa salita ng Panginoon na tayo po ngayon ay pagmamay-ari na ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nang ating tinanggap ang Panginoong Yesus bilang hari at Panginoon ng ating buhay, tayo po ngayon ay ang Diyos na mismo ang nagmamay-ari na sa atin. We are sealed by God. We are been marked by God. Amen? Hallelujah! Dito po sa 2 Corinthians, para makita po natin na tayo po ay tinatakan ng Diyos na sa salita ng Panginoon, pag ating pong pinanghawakan ito na tinayuan ng mga salita ng Diyos, yung mga pangako niya po sa atin, dito po sinasabi, sabi niya, 2 Corinthians 1, ito 21 to 22, sabi niya, subalit nagpapatibay sa amin, nakasama ninyo kay Kristo. So, ito po si Apostol Pablo ang nagsasalita dito at sinabi niya, subalit ang nagpapatibay sa amin, nakasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos. So, malinaw po sinabi dito na ang nagpahid sa amin ay ang Diyos. So, ito po yung sinasabi na anointing. Verse 22. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayan. Hallelujah! Amen? So malinaw po sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo. Amen? Tayo po ngayon, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng katibayan. Hallelujah. Amen? Ang nagpapatibay po sa atin ay ang pakikipagkaisa natin sa ating Panginoong Jesucristo. We are one with Jesus. Amen? We have been united with Christ. At siya rin naman ang humirang sa atin. Siya naman ang humirang sa bawat isa sa atin. Amen? At dito, nilagyan niya kami ng kanyang tatak. So, ibig sabihin, pag ang isang tao ay hinirang ng Diyos, there will be an approval. Amen? There will be a mark o may tanda o may tatak yan na ikaw ay totoong hinirang ng Diyos. Hallelujah! At sabi nito, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Hallelujah! So ano ang ibinigay na tatak o marka sa atin? Yung Espiritu ng Diyos. Amen? So yun po ang nagpapatibay na tayo kanyang nilagyan ng tatak na pinagkalooban at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya, hallelujah, ang kanyang mga pangako. Glory to God. Amen? You know, pag sinabi mong tutuparin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa atin. Hallelujah. Dahil tayo hinirang ng Diyos. Hinirang ka ng Panginoon. Kung babasahin po natin ito sa TPT Translation, gusto ko pong basahin ito sa TPT Translation, na ito po'y tanggapin po natin na ikaw ay tinatakan at ikaw ay hinirang ng Diyos. Amen? Tanggapin mo sa puso mo yan. Dahil ang pakikipagkaisa natin kay Kristo na sinasabi ng Word of God, nasabi niya doon kung paano si Kristo, kung ano ang Panginoong Jesus, ay ganun din po naman tayo. Amen? Because we are united with Christ. Nakipagkaisa na po tayo sa Panginoong Jesus. Hindi na po tayo hiwalay sa Panginoon. Amen? Tayo ay hinirang at pinili ng Diyos at tayo minarkahan at tayo ay tinatakan ng kanyang Espiritu na tayo ay sa Diyos. Hallelujah! Amen! Ikaw ba ay sa Diyos? Tanggapin mo ang tatak at ang pagkahirang ng Panginoon sa iyo. Ang bawat believer, ang bawat mananampalataya ay hinirang ng Diyos. Sino ba naniniwala na hinirang ka ng Diyos? Right, naisip ka, hindi naman ako full-time sa ministry, hindi naman ako pastor o naglilingkod or leader ng isang iglesia. No, ito sinabi ng Panginoon, nagsalita ng Panginoon na tayo hinirang at tayo ay tinatakan ng Diyos. Glory to God. At dito sa, basahin natin sa The Passion Translation, yung ibig sabihin nito, sabi niya, now, ngayon, hallelujah, it is God Himself who has anointed us. Glory to God. It is God Himself
Amen? Pag sinabing you are being anointed by God, you have the Spirit of God. You have the Spirit of Jesus Christ Himself. At yung anointing na yan ang nagpapatibay, yan ang nagpapalakas sa atin. Amen? In these last days. Itong huling araw na to, ang anointing, ang pangit ng banal na Espiritu sa buhay mo, ang siya magpapatibay sa'yo. Hallelujah! Glory to God! Upang gampanan mo ang pagkahirang at pagkapili sa'yo ng Panginoon. We are not here, attending church. We are the church. And being called by God, being chosen by God, and being anointed by God, may pinapagawa ang Panginoon sa church. May pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. There is no such sitting ministry or attending ministry. Everyone of us, ang bawat isa sa atin, ay hinirang at piniling ng Diyos at pinagtitibay ng Espiritu ng Diyos para gampanan natin kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! Glory to God! So yung anointing sa buhay po natin ay hindi ito pan-display. Amen? Kundi ang anointing ng Espiritu ng Diyos, ito ay gumagawa, may ginagawa sa buhay natin at tayo ay susunod sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. That's the purpose of the anointing. Hindi ka maa-anoint kung wala kang gagawin para sa Panginoon. At ang anointing na yan ay binubuhos sa hari at sa propeta. Ina-anoint nila ang isang hari at ang isang propeta. Amen? Dahil sila ay in-appoint ng Panginoon, hinirang ng Diyos. So, ganun din po naman tayo. It's very clear na sinasabi ngayon, hallelujah, we have been anointed God Himself. We've been anointed. Sabi niya, now it is God who has anointed us. And He is constantly, say constantly strengthening both you and us in union with Christ. Glory to God. So, ibig sabihin ng anointing ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen? It's been anointed. It is by the anointing of God who constantly strengthening both you and in us in union with Christ. Yung sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Sabi niya sa verse 22, He knows. Alam ng Diyos. Hallelujah. He knows we are His. Tayo ay sa Kanya. Glory to God. Tayo ay kabilang sa Panginoon. We are His. Tayo ay sa Kanya. Since He has also stamped His seal of love. Sinilyuhan ka ng Kanyang pag-ibig. Minarkahan tayo ng pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay sa Kanya. Minarkahan niya na tayo. Glory to God. Amen? Kaya maraming lalabas ngayon na yung marka ng beast. Marka ng demonyo. No! Hallelujah! We have been marked by God, by His Spirit, that you are belong to God. You are belong to the anointed and His anointing, Jesus Christ Himself. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Maraming nagano ngayon, nandiyan na yung mark ng beast, yung mark ng beast. What we are focusing right now, you have been anointed by God. Anong importante ngayon na ikaw ngayon ay sinilyuhan at minarkahan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. You are not belong to the devil anymore. Hallelujah! You are belong to God. Amen? We are belong to the anointed one and His anointing Jesus Christ. At ito yung sinabi niya, minarkahan niya tayo, sinilyuhan niya tayo ng Kanyang dakilang pag-ibig. We are sealed of His love. Hallelujah. Sabi niya, since He has also stamped His love, seal of love over our hearts, and has given us the Holy Spirit like an engagement ring. Is given to a bride. Amen? Pag ang isang tao ay engaged na, ibig sabihin, pagmamay-ari ka na. Amen? May nagmamay-ari na sa'yo. Right? So, tayo po ngayon ay pagmamay-ari na ng Panginoon. At sabi niya dito na,
Minarkahan niya tayo. He has also stamped His seal of love over our hearts and has given us the Holy Spirit like an engagement ring is given to a bride, a down payment of the blessing to come. Glory to God. Yun po ang hinihintay natin. Yun po ang expect natin in these last days. Hindi yung mark ng beast. Hallelujah. Kundi yung a down payment of the blessing of God to come in your life. Glory to God. Amen? We know that we are in these last days. Alam po natin na tayo ay nasa huling kapanahunan na. Kaya marami ng mga tanda ang nangyayari. But now, we are more expecting the blessing to come. Hallelujah. Amen? Nag-expect ba tayo ng blessing? Hallelujah. More than your bonus, more than your 13-month pay. At marami iba, sabi, malungkot ako kasi wala akong bonus, wala akong 13-month pay. No! Expect the blessing to come to your life. Even the end of this year, bago pa itong matapos ng 2020 na to, hallelujah, may pagbubuhos ng pagpapala ang Panginoon sa iyong buhay. Glory to God. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So, hallelujah. So, ano po ibig sabihin ng seal dito? Gusto ko na maibigay yung meaning para po malaman po natin kung ano po yung seal. Seal na yan. Seal is a noun word. Sabi po na sa dictionary, a something that confirms. Something that confirms, ratifies, or makes secure. Amen? We make secure na tayo talagang secure na secure. Na tayo ay minarkahan at tinatakan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Minarkahan niya tayo, we are being sealed by His love. Minarkahan ka, sinilyohan ka ng pag-ibig ng Diyos. Sabi dun sa Romans chapter 8 that nothing shall be able to separate us from the love of God. Amen? In spite na nararanasan mo, sinabi doon, yung mga troubles na nararanasan ng tao, sabi doon, nothing shall be able to separate us from the love of God. Amen? Because we are sealed. We have been sealed by the love of God. Tayo ay secure. Amen? Sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yan, tanggapin mo sa puso mo, paniwalaan mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? We have been secure with His love. Sabi niya, something that secure. Sabi niya, such as a wax seal of documents. Diba? Pag sinabi po secure, ibig sabihin sa mga document, yung mga importanteng documents, meron pong seal yan. Diba? Sino po yung, like yung, katulad ng title ng lote, amen? May silyado po yan, amen? Na talagang ikaw ang nagmamay-ari niyan. Amen? So ito po yung sinasabi dito, yung seal na yan, is such as a wax seal on documents. Ito sinisilyuhan niya yung mga documents. Amen? Ibig sabihin, may security, sigurado, amen? So ito po ibig sabihin ng seal. Sabi niya, a guarantee, a assurance. At ito pa sinasabi niya, yung seal na yan ay ginagamit, is a device with a cut or emblem. Ito po yung ginagamit nila noon. Noong unang panahon, ano po yung ginagamit nila para yung isang bagay, ito yung nadodokumentahan. Ito ay, they will put that documents into security. They will, gumagamit po sila ng ring or signet. Amen? Ito po yung ring or signet. Kung makikita po natin in the book of Esther, pag ang hari, pag siya ay magsusulat at gusto niyang iparating sa kanyang sinasakupan, yung kanyang sinasabi, yung kanyang mensahe sa kanyang sinasakupan, ito po ay gumagawa po siya ng sulat at tinatatakan niya po ng kanyang mismo, ng kanyang singsing. Diba? Like Queen Esther, hindi siya pwede makalapit sa hari, sa presensya ng hari, maliban na ibigay ng hari yung kanyang, yung ring na yan, para hawakan ni Queen Esther nang sa ganon ay pwede siyang makipag-usap sa hari. Amen? So, yung ring na yan is a sign of, yung seal na
assurance na yan ay may mensahe mismo ang hari ang nagbibigay ng mensahe na yan. At ito'y kanyang tinatakan ng kanyang singsing. Amen? Sabi niya, is a ring face blaming such a device, an impression, a device or mark given the effect of a common law or by judicial decision. Amen? Pag ang isang leader o isang hari, na pag sila nagbibigay ng law, ng batas, ito'y sinisilyuhan nila, tinatatakan nila ng kanilang what do you call that, ng singsing, noon, sa kapanahon nila. Amen? Pero meron tayo tinatawag na stamp. Nakakita na po ba kayo doon? Yung ini-stamp, yung talagang certificate, right? Hallelujah! So yun po ibig sabihin ng seal, para lang po natin, something that confirms. Ito yung nagpapatunay, nagpapatibay, nagpapatotoo, hallelujah, na tayo ay hinirang ng Diyos. Tayo ay minarkahan ng Panginoon. Hallelujah! Minarkahan ka ng Panginoon. At ito po ibibigay ko na, ito po yung seven seal or yung 7 tatak ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen? So, number 7 is a perfect number. Hindi po 6. Ito po 7. Amen? So, alamin po natin kung ano po yung 7 marka o tayo tinatakan ng Espiritu ng Panginoon sa ating mga puso. Unang-una, this is sabi niya din po dito, is a seal of security. A seal of security. O yung tatak. Ang ibig sabihin po dito sa Greek, sinasabi niya po rito, yung word na seal is prageso. Yun po ibig sabihin sa Greek, is prageso. Sabi dito, tayo tinatakan ng Diyos. Ang lahat na nampalataya sa Kanya, tayo ay tinatakan ng Diyos. Amen? Glory to God. Ibig sabihin, there is a separation. There is a separation na ikaw ay tinatakan ng Diyos. Tayo ay minarkahan ng Diyos. You know, in the book of Matthew, gaya ng sinasabi na, sineparate ng Panginoon yung goat at ang sheep. There will be a separation. Yung goat at saka yung sheep. So tayo po naman, tayo din ay minarkahan ng Panginoon. Tayo po ay tinatakan ng Panginoon. Amen? Hindi po ito yung marami nalaman ninyo na yung pag yung baka, yung cow, di ba? May mga numbers yan. Tinatatakan talaga nila ng matindi. Na yan ay may pagmamayari yung ano na yan, yung baka na yan, di ba? Yung pinapadarang nila sa mainit na mainit yung ano na yan, yung seal na yan. At doon nila itatatak either na sa taingan ng cow, o ng baka, o ng animal, o sa katawan niya. So, ganun din po naman, matindi ang pag-ibig ng Diyos. Yung minarkahan tayo ng pag-ibig ng Diyos. That we have been secure with the love of God. Amen? Hallelujah. Dito po sa unang-una po, yung seal of security po natin. Seal of security. We are tightly and kept secure in God's love. So, ibig sabihin, mahigpit ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Iniingatan tayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Tightly, pag sinabing tightly, yung saradong-sarado. Amen? Saradong-sarado. Dito sa, unang-una po dito sa Matthew chapter 27, makikita po natin ang ating Panginoon Jesus nung siya po ay inilibing na at yung bato na yan, yung pinto na inilagay sa bungana ng kanyang libingan ay isang napakalaking bato, right? Talagang yan, yung bato na malaki na walang sino man ang makakapagbukas niyan. Kaya inutos ni Pilato na pabantayan yung bangkay ng ating Panginoong Jesus. At talagang talagang pinabantay niya sa bodyguard because sabi ng Panginoon, sa 3 araw ako'y babangon na muli. At alam nila yon. Kaya ito na
pa sabi dito? Kaya sila yung maroon at iningatan nila ang libingan. Ito po'y sinuro ni Pilato, yung mga sundalo na yun, para bantayan at ingatan ang libingan. Sabi niya, at ito yung sinabi niya, tinatakan ang bato na kasama nilang bantay. Sabihin talagang yung ano na yan, secure na secure, yung libingan ng Panginoon. Nakakala nila ay may kumuha sa bangkay ng Panginoon at sasabihin nilang bumangon ng Panginoon. They're making this, what do you call that? Assumption and fake news. Na kaya nila pinabantayan na mabuti yung libingan ng ating Panginoon para sa ganun wala nang kumuha ng kanyang bangkay. No. Amen? Kahit na si Pilato na nag-send ng mga sundalo doon at babantayan yung libingan ng ating Panginoong Jesus. At sinasabi din po naman, ano pong iniimplika nito sa amin? Na tayo po ay silyado. Amen? Tayo po ay iniingatan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya make sure na sa puso mo, sa buhay mo, you have been secured by the love of God. You have the seal of love of Jesus. Amen? Silyado ka sa pag-ibig ng Panginoon. That you have been loved by God. Number 2. Hallelujah. Bilis ang oras. A seal of authentication. Authentication. Yung nagpapatunay. May proof ka. Amen? So, totoo po na ang pag-ibig ng Diyos, ito po'y nagpapatunay sa atin. We have been sealed by His love. We are sealed of authentication. We have been sealed by His love. That the mark that we are God's very own. Amen? Na tayo ay pag-aari ng Diyos. You have been authentic. Pag sinabing authentic, totoo, tunay. Amen. Hallelujah. Puro. Amen. You are pure. Born again Christian. Are you pure? Are you really pure? Yes, as the Word of God says, you have been sealed of His authentication that we are truly God's own son, God's own children. Amen? Na tayo po ngayon ay pagmamayari ng Panginoon. Na ang ating Panginoong Jesus sa John chapter 6, sinasabi po doon na ng Panginoong Jesus na siya ay sinugo ng Panginoon. Amen? Na nagpapatunay na siya ay sinugo ng Panginoon, na siya ang anak ng Diyos. Glory to God. Ano ba sabi dito? Sabi niya, huwag kayong sumikap na dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Wow! Amen? Wow! Sa kanino ibinigay yung tatak na yan sa ating Panginoong Jesus, na siya lang ang pwedeng magbigay ng buhay. Siya lang ang pwedeng magbigay ng buhay sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus, dahil siya ang sinilyuhan, tinatakan ng Panginoon. Glory to God. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Amen? So, authentic po ang ating Panginoon Jesus. Nasa Kanya nagmula ang buhay. He is the beginning of life. Amen? So, sa buhay mo ang Panginoon ang nagpasimula ng buhay sa iyo. You have been authentic that you are truly born again Christian. Amen? When you receive life, sabi niya, he who receive the Son has life. Kung tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay may buhay. Kung tinanggap mo ang Panginoon Jesus sa buhay mo, ikaw ngayon ay may buhay. Hallelujah. Dahil si Jesus, siya ang ating buhay. Na sinasabi doon na tinatakan tayo ng ownership. Na tayo pagmamayari ng Diyos. Amen? Hallelujah. Authentic ka, kapatid. Yung pagiging born again mo ay totoo. Authentic. Authenticado. Amen? Hindi peke. Marami na yung peke. Alam niyo na, naisip niyo sino kaya peke. Marami na yung fake news. Amen? Ay, na Christian, fake pa rin eh. Pinipake pa rin yung kanilang pagiging born again. Born again sila sa church. Paglabas nila ng
kung ano na yung ginagawa nila. No, you are authentic Christian. If you believe, believers of our Lord Jesus Christ, yung pagiging born again mo ay totoo. They cannot fake what God has done in your life. Amen? Because you have a testimony of how the Lord has done in your life. Amen? Kaya paglakas mo silyado ka, I am born again. Sinilyuhan na ako ng Panginoon. You have been stamped of His sonship. You are God's children. Amen? Number 3, a seal of certified genuineness. Wow. Ano yung genuineness? Yung totoo talaga. Amen? Genuine talaga. John 3:32-33 or 33-34. Ito po yung nasi-certify po tayo na tayo po na nanampalataya sa Panginoon, na tayo po na born again. Sabi niya, binigay niya po sa atin yung seal that we are genuine. Amen? Sapagkat ang sinugo ng Diyos, sabi po niya dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ano po yung sinasalita natin? Salita ng Diyos, right? Amen. Pag genuine ka, nasa iyo salita ng Diyos, ano ang sinasabi mo? Ano sinasalita mo? Ano ang binabanggit mo? Ang salita ng Diyos. That you are proof that you are the children of God. That you are truly born again Christian. Kasi you have the word in your heart. Amen. Yung lalabas sa puso mo ay ang salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos. Amen? Dahil ang Panginoon, sabi niya, inalis ko na yung pusong bato sa atin. Ngayon ay pinalitan niya ng pusong laman. Pusong madaling umunawa o umintindi. Glory to God. Amen? Pag I believe yung totoong pagiging born again po natin, may ginuwes yan. Totoo po yung pagpapatawad natin. Totoo po na tayo, umiibig, amen. Totoo po tayo sa ating sarili. Totoo po tayo sa Panginoon, totoo din po tayo sa ating sarili. Amen? At sabi niya, sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsalita ng salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. So, ang Espiritu ng Diyos nilagay niya sa atin. Sabi niya, there is no limit. Amen. Yung Espiritu ng Diyos ay hindi nalilimitahan. Hindi nalilimitahan na kung saan ka ngayon. Kumbaga, i-enlarge mo yung scope mo. Amen? Yung paggalaw ng Espiritu sa buhay mo. Lakihan mo. Amen? Pag ang Diyos ang gumagalaw po sa atin, hindi po siya pwedeng limitahan. Pag may ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, may gusto siyang paggawa sa atin, hindi po dapat natin limitahan ang Espiritu na nasa atin. Amen? Woo! Hallelujah! Amen! Sabi niya, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay ng Espiritu. Ibig sabihin, the power of God, the anointing of God is limitless in our life. Amen? Wherever you are, kung nasaan ka man, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay tinatakan ng Espiritu ng Diyos. At may sinasabi ang salita ng Diyos at may dapat kang sabihin. Amen? At ang sasabihin mo ay salita ng Diyos. You cannot, limit God here in this four wall of this building. But you can. The Spirit of God will send you. Hallelujah. Send you in your home, in your house, in your neighbor, in your barangay. You cannot limit the Spirit of God working in us. Amen. A true born-again Christian. Amen. Hallelujah. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi dapat sukatin. You cannot limit the Spirit of God moving and working in your life. You cannot limit the Spirit of God na kumilos para baguhin yung tao yan. Amen? Nasabi mo, kailan pa kaya magbabago yan? Kailan pa kaya yan titino? You cannot limit the Spirit of God is working. Amen? Hallelujah! Ito po yung binigay po sa atin ng Espiritu ng Panginoon, walang limitasyon. Hallelujah! God is more powerful. Amen? Mas makapangyarihan ng Panginoon. So we have this seal of genuineness as a born-again Christian. Hallelujah! Nasa atin ang Espiritu ng Panginoon ngayon na walang limitasyon. You are the original. You are the unique child of
At sabi niya, you are the original. Sabi mo sa katabi mo, you are the original. Oo. Kaya, pag sinabing original, you are unique, wala kang katulad, nag-iisa ka lang. Amen? Sa dinami-dami ng tao, bilyon-bilyon tao sa mundo, pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. Are you glad? Natutuwa ka? Hallelujah. Na tayo pinili ng Panginoon, we are the original, unique child of God, children of God. And number four, is a seal of ownership. A seal of ownership. Ang Diyos na nagmamayari sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 6, sabi niya doon na ang sino man nakipagkaisa kay Kristo, yung ating katawan, sabi sa verse 17, sabi niya, ngunit siya na isama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Amen? We have been united by God, by His Spirit. Tayo ay kaisa na ngayon ng Diyos sa Kanyang Espiritu. Amen? Hallelujah. Pag tayo pinagkaisa, walang makakapaghiwalay. Amen? At sa verse 19 to 20, let's jump to verse 19 to 20. Ito yung ownership na ang Diyos ang nagmamayari sa atin. Sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Did you know? Alam na ba ninyo na yung katawan ninyo ngayon ay templo ng Espiritu ng Diyos? Amen? Kaya tayo na born again. Born again tayo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi din niya na yung ating katawan ngayon ay templo ng Espiritu Santo na nasa atin, na tinanggap niyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Amen? Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos na siya ay nananahan sa atin, na tayo ngayon, yung ating katawan dito sa lupa ay templo na ng banal na Espiritu. So, templo ka ng banal na Espiritu. Kaya sabi doon na huwag mong sirain. Huwag mong lakastaran ang katawan na yan dahil yan ang Espiritu ng Diyos. Tayo ngayon ang pinapanahanan. Yung ating katawan. Amen? Dati noon, wala pa tayo sa Panginoon, ginagawa natin, gusto natin maibigan. Inaabuso natin yung ating katawan. But now, hallelujah, we are born again, tayo nakapagkaisa kay Kristo, at tayo ngayon, yung ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sabi noon, luwalhatiin natin. Amen. Luwalhatiin mo sa katawan mo ang Panginoon. Hallelujah. Glorify the Lord in your body. Amen. Amen? Hindi mo na pagmamayari yan. Pagmamayari na ng Panginoon. Kaya iniingatan ng Panginoon ang katawan natin. Inilalayo niya sa atin lahat ng mga sakit at karamdaman. Amen? Amen? Because you have been sealed by God, tinatakan ka at tinalik, kumbaga sinicure talaga yung redemption natin, gagawin ng Panginoon, ng Panginoon yan hanggang sa pagparito niya. Amen? Sabi niya dito, tinanggap natin mula sa Diyos at hindi sa ating sarili. Verse 20. Verse 20. Sapagkat kayo pinili, hallelujah, tayo ngayon ay pinili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Hallelujah. Alam po natin kung anong pinantubos sa atin, sa ating katawan, sa ating sarili. Tinubos po tayo ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Hallelujah. This body now. Sabi ni Apostle Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na aking ikinabubuhay sa aking katawan ay kinabubuhay ko sa anak ng Diyos na siya umibig at nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay niya sa akin. Amen? So, luwalhatiin natin ang ating Panginoon na siya na ating katawan ngayon ay templo. Dahil tayo ay pagmamayari na ng Panginoon, kaya hindi mo pwede nang abusunin yung katawan mo. But use your body to glorify God. Sabi, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. Amen? Kumain ka, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Hindi ito yung, hindi natin gagamitin dito na, sige, lahat ng pwede mong
kainin mo. No. Sabi niya, everything is permissible. Pwede mo lahat kainin. Pero may mga bagay ka hindi dapat kainin na ikasasama ng katawan mo. May mga bagay ka hindi dapat inumin na ikasasama ng katawan mo. Right? So, ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng wisdom. Wisdom how to take care of our bodies. Amen? Because we are the temple of the Holy Spirit. Kaya we serve God in our body. Ibigay natin yung kalakasan natin na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen? This body is no longer for the world, but our body now belongs to God. That's why serve God in your body. Amen? Glory to God. Tayo lang, sabi niya, tignan niyo si Abraham, humaba yung kanyang buhay. Dahil alam niya na yung buhay na yan ay binigay ng Panginoon sa kanya. Amen? Even at his old age, naglingkod siya sa Panginoon. At dito po, number 5, seal of approval. A seal of approval, Ephesians 1:13-14. Basahin ko na po dito. Sabi niya, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa kanya at pinagkalooban ay pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirap sa inyo. Amen? So, these are the seal of approval. Amen? Na tayo ngayon sa pamagitan na pinangakong Espiritu ng Diyos, tayo ngayon ay binigyan ng tatak ng pagkahirap. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Glory to God! Amen! So claim that! Tanggapin mo yung mga pangako ng Diyos na kanyang sinabi sa kanyang salita na tayo ay hinihilang ng Diyos at may pagkahirap sa atin ng Diyos, ito ay katibayan na makakamit natin. Hallelujah! Ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos. Glory! Amen! So everything is being supplied by God. Hallelujah! Sa pamamagitan ng lahat ng ito ay sa Panginoon. Amen? Sinumplayan na tayo na lahat ng ating pangangailangan. So yung promise ng Panginoon, yung kanyang pangako, sabi niya, gagawin niya ang lahat sa atin. Sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Yan po yung seal of approval. May seal of approval tayo sa Panginoon. Amen? Number 6 is a seal of righteousness. So tayo po'y tinatakan ng kanyang katwiran. Romans chapter 4, verse 11, ito po sa Abraham. Hindi dahil sa kanyang, dahil sa hindi sa mga, yung kanila pong pagtutuli noon, the sign na sila ay covenanted with God. Right? Pero dito sa Romans chapter 4, verse 11, sabi niya, ang kanyang pagtutuli, speaking about Abraham, a father of faith. So ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya niya, noong hindi pa siya tuli, ibig sabihin hindi pa na-circumcise, si Abraham, sabi doon, itinuring na siyang matuwid sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. It's a seal of righteousness. Amen? Na sabi dito na hindi pa siya noon tuli. Kaya sabi niya dito, kaya siya ay naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. At gayon sila ay tinuring na matuwid kahit hindi sila tuli. Hallelujah! Amen! So ito po yung binigay po sa atin ng Panginoon. Yung pangako niya, sinilyohan niya tayo ng kanyang katuwiran. Bagamat si Abraham, nung binigay yung pangako sa kanya na gagawin kita ama ng maraming bansa, doon ay hindi pa ho siya tuli. Dahil tayo sumasampalataya sa Panginoon, sa pamagitan ni Abraham ng ama ng pananampalataya, tayo ay binilang, hallelujah, na tayo ay binilang na matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Hallelujah! Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa, ikaw ay gagawa, at ikaw ay magiging matuwid sa Panginoon. Hindi. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay tinatakan. Amen? That we are sealed by His righteousness. Number 7, last, a seal promise. A seal promise to be fulfilled. Ito po yung mga pinangako ng Diyos na kanya po isa sa katuparan. Amen? Isa sa katuparan niya in these last days. Ephesians chapter 4, verse 30.
Ephesians episode, sabi niya po dito sa episode, chapter 4, verse 30, sabi niya, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Do not grieve the Holy Spirit, na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos. Amen? Do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong, huwag mong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen? When the Holy Spirit were tagging in your heart, amen? Kung may inilalagay ang Espiritu at sinasabi ang Espiritu ng Diyos sa atin, huwag niyong i-ignore. Huwag niyong i-ignore ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa inyo. Amen? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa atin. Do not grieve the Holy Spirit, sabi niya. That is nasa pamamagitan niya kayo tinatakan para sa araw ng pagtutubos. Amen? So, ibig sabihin sa araw po ng pagtutubos na yan, we have the seal that is in us, the seal of the Holy Spirit. Amen? So that the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, hallelujah, is, sabi niya dito, ito po ay ibinigay sa atin. The Holy Spirit will bringing all this to pass. Amen? So, sino daw po maisa sa katuparan na lahat na ito ang banal na Espiritu? Amen? You have been approved, sealed, authentic, original, wow, righteous, and you have the Spirit of redemption. Amen? Kaya ngayon na sa atin ngayon, itong huling araw na ito, na patuloy po natin, ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na gumagalaw po. Amen? Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong i-grieve ang Espiritu na nasa atin, na tinatakan niya in these last days. Alam ng Panginoon na tayo ay sa Kanya. Amen? Kaya bago pa dumating yung mark of the beast, wala na po ang church. Tayo po ay tinawag, hindi tayo tinawag sa judgment o sa paghatol. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon sa paghatol. Tinawag po tayo para sa Panginoon. At in these last days, alam ng Panginoon yung sino ang para sa Kanya. We are belong to God. Amen? So, hanggang huling araw na ito, tayo po ngayon ay maglingkod at ipangaral ang salita ng Panginoon para nang sa ganoong marami ang makakabot ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin natin siya. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Amin Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa Espiritu mo na ibinuhos mo po sa amin, Lord God, na kami tinatakan mo, kami minarkahan mo, Panginoon, na kami ay kami kabilang, at kami ay sa iyo, Lord God. At salamat po yung tatak na ito na kami minarkahan mo ng aming katubusan, ng aming kaligtasan, Lord God. Our salvation is secure, Lord God. Hallelujah. We are unique. Lord God, you are genuine, born-again Christian. And we thank you, Lord God, because the anointing is in us. We receive the anointing of God, we receive the Spirit of God, not the spirit of error, Lord God. Because the anointing of God, ang banal na Espiritu ay pinahin mo sa amin, na kami ay kabilang sa iyo, at ikaw ay aming luluwalhatiin, Panginoon, at ang aming sarili ay hindi na para sa amin, kundi binibigay po namin sa iyo, Lord God. We surrender our life to you, Lord Jesus, not in our own selfish ambition, O Lord God, but we serve you, Lord God. We want your will, Lord God. We want your will be done in our life. We want your plan and your purposes na mangyari sa buhay po namin, O Lord God. That's why we are here, O Lord God, in the name of Jesus. And Lord, salamat po, Panginoon, na sa araw na ito, Lord God, at sa mga araw na darating, Lord God, we thank you, Lord God, na ang Espiritu mo nagpapatibay sa amin, na kami yung tinatakan ng iyong, at minarkahan ng iyong pag-ibig. Minarkahan mo kami, Panginoon, na kami yung pag-aari, Lord God, that we are your children. And Lord, salamat po sa bawat isa na narito ngayon, Lord God, at na kami hindi namin pwedeng limitahan ang pwedeng gawin at maaaring gawin ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapatibay sa amin, nagpapalakas sa amin, Lord God, sa huling araw na ito, Lord God. Maraming po salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maupo po tayo sa galit.
Morning, church! Morning! So anyway, for those of you sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Marvin Manzano. Okay, aka DJ Simon. I'm sorry. But anyway, it's good to see every one of you this morning, and we're glad na, alam niyo yun, we're privileged and we're very blessed that not all places in the Philippines can gather like this. Amen? Amen. So, sulitin po natin yung mga araw na ganito. Sulitin po natin yung mga days na kung saan pwede tayong magbigay, pwede tayong mag-gather, pwede tayong mag-worship. Amen? Amen. So, as part of the giving, so, ito ang aking magiging verse for this morning. So, actually, this is my life verse, ever since. So, let's go to Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Okay? So, basahin muna natin until 33 na. Okay? Let's read 1, 2, 3, go. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Let's stop there. Alam niyo, church, ako po bilang isang worship leader and at the same time bilang isang part ng media, or not just being a part of media, as a citizen as well. Kumbaga, alam niyo, 2020 is ending in 25 days. And every year, pinapangalanan ko po yung year. Okay, so just to share. 2017 for me was my year of fulfillment because all of the things that I prayed to God was fulfilled. 2018 was the year of restart because it is where new open doors have opened for me. Kumbaga parang I think every one of us, I've also seen this in the lives of my friends where in 2018 where they started new, kumbaga parang it's their fresh start. And then 2019 is the year of productivity because ang dami kong nagawa for the year 2019. Everything na gusto kong mangyari in 2019 nangyari. And for this year 2020, I will define it. Ang aga pa lang, but I have already my definition of this year. This is my year of stretch. Why? It's because kung titignan natin, pandemic, kailangan natin mag-adjust sa ganito. Ang daming changes, di ba? Ang daming adjustments na nangyari. So that's how we define my years. But, alam mo, church, you and I may have different definition of our years. But guess what? We always have this one common definition that all of us are standing for. Do you know? Alam niyo ba kung ano yun? Yung one definition of our year na lagi natin pinanghahawakan. Okay? The answer is that all of our days, all of our weeks, all of our years of our lives, God is faithful. Amen? We may have different definitions. Kung halimbawa, ang year of restart niyo was 2019. Your year of fulfillment was year 2016. We may have different definition of our years, but all of those years, we are standing under this one common definition that God is faithful. Amen? So just to share my testimony, never in my wildest dreams that I will be doing one of the best jobs ever. And that is being a radio disc jockey and being part of the media industry, being able to talk to celebrities and personalities locally and internationally. Kumbaga parang, alam niyo yun, grabe yung favor ni Lord na you will be given this connection to talk to this person. Actually, hindi nga lang celebrities and personalities. I even talk to some of the politicians here in Baguio City as well as part of the, a big part of the media industry. And I'm grateful because not all people have this kind of opportunity. Amen. Amen. And of course, I'm also grateful that even this time of pandemic, God gave everything to us. Kumbaga, I never felt that, and there's always sufficiency in every area of my life right now. Kumbaga, parang kung titignan natin, supposedly being in the radio industry, supposedly baka nga isa pa kami sa mawawala ng trabaho, but God is faithful that God put me in a company na hindi masashake, hindi maaalis. Amen? Because marami akong kasama sa KBP. KBP is our, kumbaga parang broadcasters club here in Baguio City. KBP, ang daming nawalan ng work, but God is so faithful that I still have this job with a better schedule. Amen? So before, my day off was Wednesday, now my day off is Sunday. Kumbaga parang God gave me the opportunity to serve Him more. Alright? And of course, sabi nga dito, seek first the kingdom of God. Diba? Seek first the kingdom of God. Hindi yan naruluma. Amen? Hindi yan naruluma yung phrase na yun on this verse. Seek first the kingdom of God. I believe that the worship team as well can attest to this, that
the moment that you seek first the kingdom of God, all of these things shall be added unto you. God says, all things. Do you believe that, church? All things. God did not say some things or a few things, but God says all things. Amen? Amen? And all means, even the less important things in our life, God knows about it. Kung halimbawa, kailangan ko lang ng pamasahe, God will give that to you. Amen? Kahit 10 pesos lang, God will give that to you. And whatever things that we need right now, God will always be there to provide and be sufficient for you. Amen? Amen? And it says in verse 24, as I end this exhortation, it says here, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. God is just telling you here today that whatever the things that you are looking forward, ano man ang iyong iniisip, kinabukasan, kung ano man ang iyong mga iisipin for the next days, God has already secured that. Amen? God has already secured, and all of His promises, all of the things that He has said to you, God will fulfill it. Amen? Amen. So do you believe that that is what we're standing on today, even in this time of pandemic, church? Amen. Amen. So of course, let's give. But before we pray, I also encourage everyone that you can also, alam nyo, dyan po sa envelope mo natin, please write your name. Please write your name. And not just that, you can also check kung ano nga ba yung gusto nyo pagbigyan. So we will be having this swimming outreach happening this December 17 onwards. And we also have this, kumbaga, our renovation here in church. So kumbaga, parang if there is an extra amount of money that you can give in that envelope, feel free to do so. Amen? Amen? Because God says, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Amen? Amen? So are you ready to give, church? Are you ready to give? Let's all stand up. Let's all raise our giving. Let's pray. Father, we thank you for this morning that your people are giving today. Lord, they may not know, hindi man nila alam kung saan napupunta yung giving nila, but Lord, I believe that you will just bless them more than 100-fold in the name of Jesus. Thank you, Lord God, that this is our way of worshiping and seeking you, Father. And I pray, Lord God, that whatever the desires of their heart, even the smallest things in their heart, you are there to fulfill it in the name of Jesus. Amen. You are here, Lord God, to make it happen in the name of Jesus. And Father, I pray that those blessings, Father God, it shall multiply, Lord God, in the name of Jesus. There will be more than enough in their houses in the name of Jesus. More than enough in every areas of their lives, Father. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaganda po ng mensahe na ating tinanggap. Na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay tinataka ng kanyang Espiritu, nagpapatotoo na tayo ay mga totoong mga anak ng Diyos. Selyado ho tayo kasi sa mga panahon ng ngayon, maraming mga tao kahit na Indo-Kristiyano, parang may takot sila, may agam-agam. Lalo yung katawag nilang attack, nakakatakot sila sa Antichrist. Alam niyo, mag-focus tayo kay Kristo. Hindi sa Antikristo, right? Ano yung word na Christ? The anointed one is anointing. Alam niyo ba, bago magkaroon ng tinatawag na Great Revelation, mararapture muna tayo? Ibig sabihin na rapture yung pagkabuhaw sa atin, pagkabuha sa atin ng Panginoon. Amen? Yung tinatawag na catching away of the bride. Tayo po ang bride ng Panginoon. Katulad ng bride, yung engagement ring, ibinigay na ng Diyos sa atin ng Holy Spirit, ng kapatoo. Kaya wala ko tayo dapat katakutan. Right? Isang subject yan na kuminsan, ituturo natin para maintindihan natin. Pero napakaganda po na mensahe binitiwan ni Pastor Nora dahil ito po'y nagpapatatag sa atin. Na sa bawat araw, ulit kayo manalangin sa Espiritu ng Diyos. At sabi nga, redeeming the times for the days are evil. Samantalangin natin ang mga panahon sa pagkakaraw ay masama. Amen? Huwag natin pigatiin ang Espiritu ng Diyos.
Sabi nga ni Marvin kanina, don't worry about tomorrow. Paano hindi mag-worry bukas? Live one day at a time. Do the best you can every day. Amen? Serve God every day. Hindi lang sabi. Hindi na nag-aantay ka na isang linggo na walang nangyari, no. Be led by the Holy Spirit every day. Be guided by the Holy Spirit every day. And enjoy every day. Make a decision that this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad. Amen? Bawat araw i-declare mo, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Huwag kang magbigay ng araw sa demonyo, ibigay mo ang araw mo sa Diyos. Glory to God. And let the Spirit of God lead you to greater victory. Amen? Kung hindi ka nakatiyak talaga sa kaligtasan, kung may takot ka sa puso mo matungkol sa kaligtasan, I want to make sure na tayo ka talaga ay totoong anak ng Diyos. Sabi sa Romans 5, mag-aaltar po ako, and if you're ready in your heart, you can pray this prayer with me. Sabi po ito sa verse 8, but God demonstrated His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung pinahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Na tayo ay patay pa sa kasalanan, namatay na si Kristo para sa atin. Much more than, lalo na ngayon, having now been justified by His blood, tayo ngayon na tayo ay nahugasan ng kanyang dugo, na naging matuwid ng kanyang dugo, we shall be saved from wrath through Him. Tayo ililigtas ng Diyos mula sa buot, sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Walang buot, wala nang buot. Ang buot ng Diyos ay napunta kay Kristo sa cross. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Cristo sa puso mo bilang Hari at Panginoon, ang Diyos ay hinabubuo sa iyo. Ang Diyos ay gusto kanyang magpalain, gusto kanyang ibigin, ipadama sa iyo kanyang pag-ibig. Amen? Kaya ito yung mga panahon, be reconciled to God. Nakipagkasundo tayo sa Diyos. Pag ikaw ay sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng cross, dahil sa cross, tayo mga tao ay nakipagkaisa kay Kristo. Amen? So kung tayo gusto natin tagapin ang ating Panginoon ngayong umaga, sabi niya dito po, if we were enemies, sabi niyo po, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Maliligtas tayo dahil sa kanyang buhay. Amen? Kaya ngayon kung gusto mong kadapin si Jesus Cristo sa iyong puso, bilang Hari at Panginoon sa mga kapatid natin na nakikinig sa Facebook, this is your first time to hear the good news. Hindi ka tinawag ng Diyos para sa kapo, kundi tinawag ka niya para maligtas. Amen? Para maligtas. At pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, wala nakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Tayo po'y sumandali na manalangin, lumapit sa Panginoon. Sabihin natin ang panalangin ito. At ipanalangin natin ito ng ating buong puso. At pag tayo ay born again na, walk with God. Lumapit ka sa pananampalataya. Hayaan mo ng Espiritu Santo, gabayan mo tayo. At lulatiin natin ang Diyos sa ating katawan. Let's make this commitment to the Lord. Sabihin natin, Lord Jesus. Sabihin natin, Lord Jesus. Panginoong Jesus, mula ngayong umaga, I respond to your word. Your word is alive. Your word is truth. This morning, I repent of all of my sins. Ako'y nagsisisi at tumatalikod sa lahat ng mga samang gawa. At mula ngayon, tinatanggap ko ang iyong pag-ahari. Tinatanggap ko, Panginoon, na ikaw ay hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako at linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo sa lahat ng kalikuan. At mula ngayon, ang aking puso ay handang sumunod sa iyong banal na Espiritu. Gabayan niyo po ako, tatakan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu. At mula ngayon, hayaan mo, puspusin mo po ako ng iyong banal na Espiritu. At hayaan mo na ang bunga ng Espiritu mo, Panginoon, na ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong pagpapakumbaba. Lord, lahat ng bunga ng Espiritu ng Diyos, ang iyong kagandahan loob, ang kindness, Panginoon, ang pagkatyaga, ay makikita sa aking buhay. At salamat na sa oras na ito, isinusuko ko ang aking sarili. Maghari ka sa akin. Salamat, Panginoon, na ako'y nakakatiyak, wala makapaghihiwalay sa akin sa iyong patuloy. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa atin na rin ito, commit yourself to the local church.
and focus on the Lord Jesus Christ. Ito ang pinagagawa niya sa atin sa church. Amen? Maging masumuri po tayo sa paggawa sa kalooban ng Panginoon. At the first na ito, panalangin na ito, commit yourself to a strong local church, because what Jesus Christ is doing right now is that He is building a strong local church. And what He is building, no weapon of the enemy shall prosper. And what He is building, what Jesus is building will stand. Amen? And we are the church. When we go out there, we are the church. Hindi tayo iwan ang church dito. We are the church. A church is alive and powerful. Amen? Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. You are anointed by God. You are sealed with the Holy Spirit. You are anointed and your witness, being a witness, we're anointed to witness to the world. We are the light and salt of the earth. Glory to God. Ama, narito ang bawat kamay ng iyong mga anak na tinaktakan mo ng iyong banal na Espiritu. Pahiran niyo po sila ng langis ng banal na Espiritu Santo at sa kanilang paghayo sa kanilang mga pamilya, sa kanilang paghayo sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho. Panginoon, patunayan mo, Panginoon, na bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob na gawin ang iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa na no weapon of the enemy will prosper against them. No sickness can dwell in their family. Cover them with your blood, O Lord, in the name of Jesus. And give them victory throughout the week, from Monday to Sunday, Lord. Give them victory. In the name of Jesus, be glorified among your people. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious toward you. May the Lord lift up His countenance toward you and give you His peace.